Okay, start ko na po, ano? Matapos tayo kaagad at kayo alam ko may iba pong mga gagawin. So, magandang araw po sa inyong lahat, ano, mga riders and then mga katok operators, no? So, magpapakilala po pa naman ako kung Mark Anthony Cruz, isa po ako sa Tok Operations. So, itong riders orientation po natin para po sa riders ng mga operators, riders po ng directly na nag-register sa Tok at yung mga operators naman po na willing at gusto matuto mag-orient ng riders. Welcome na welcome po kayo dito sa may room na ito. Okay? So, bago natin umpisahan ang ating orientation, meron na tayong mga house rules dito po sa ating orientation. So, we would like to inform you that this presentation is being recorded para po sa quality purposes. Dahil nire-review namin ito para po naman kahit paano mag-improve po yung mag-orient namin. Next po, you don't have to take videos recording because we will be able to access the video you will able to access the videos after the training. Yung mga operators, mabibigyan po kayo ng pagkakataon na magkaroon ng access sa mga training presentation po natin at saka sa mga video. So, hindi nyo na po kailangan i-record yan. Okay? If you have any question, kung meron po tayong katanungan, pakilist down lang po yung note natin, yung mga susunod natin itanong. And then after po ng training, at saka po natin to tatalakayin. Bibigyan ko kayo po ng 15 to 20 minutes Q&A version para at least may mga masagot po namin yung inyong mga agam-agam dito po sa ating riders training. Nakikiusap lang po ako sa mga operators na nag-attend. Kung ang concern nyo po ay link po sa portal ninyo, hindi po ito yung tamang orientation na ano na pagtatanungan. Ang pwede lang po natin matanong dito is regarding po sa kung ano po yung tinraining natin dito as riders. Okay? So maraming salamat po sa pag-ooperate. Panatilihin nyo lang po na nakamute kayo na naman po hindi tayo nakaka-istorbo dun sa mga umattend ng orientation. Sige po, maraming salamat. So, sorry. Okay. So, marami, no? Lahat tayo or yung iba sa atin dito ay napanood na sa mga social media platform kung sino si Toktok or kung ano si Toktok. Pero explain ko pa rin po sa inyo, no? Si Toktok daw po is the newest delivery partner designed sorry. Okay, may mga pumasok pa. Designed to make booking deliveries easier without hassle of going out. Ika nga nila, negosyong napapanahon. Yung mga riders natin, nagtaka, negosyo, hindi naman ako magninegosyo eh. Ang mga riders, no, bilang isang riders, para din nagninegosyo dito dahil tayo po ay nagbibenta ng ating serbisyo, di ba? So, swak na swak kasi itong ganitong business sa panahon ng pandemic, no? At kahit hindi nung panahon ng pandemic, ito pa rin ang isa sa mga naghaharing negosyo, yung delivery service. Okay, kilala naman natin siguro kung sino yung mga kompetensya ni Toktok. Nasa Toktok na ngayon ng ganitong klaseng negosyo. So, papakilala ko sa inyo ang ating mga brand ambassadors. Yan, yung kamukha ko, sa Alden Richard, no, mga sir. So, yun yung mga brand ambassador natin as main Mendoza. Okay, so sila yung mga makakatulong sa atin para mas madagdagan pa yung ating mga booking dito sa TokTok. Okay? Next po, ang mission po ni TokTok, no? May kisuyo lang po ako, naman po ako. Paki-mute naman po. Okay. Ang mission po ni TokTok is the high quality pickup service that are responsive to changing needs of the Filipino to enable them to live an easy life. Ika nga nila, kailangan maging hand extension tayo ng mga tao na wala ng kakayanan para lumabas ng bahay nila o wala ng oras para lumabas ng mga bahay nila. Okay? So tayo magdi-deliver, magpi-pick up sa kanila. Tayo rin ang magdi-deliver para sa kanila in the highest level po ng quality service. Okay? Ambition naman ni TokTok to envision itself as a preeminent national leader in the country in the industry dedicated in providing quality services to our country, international community, and be a conduit of providing earnings as many Filipinos and foreigners alike. Ika nga nila mga sir, gustong-gusto ni Toktok, na-vision ni Toktok number 1 po sa courier industry. So paano natin gagawin yun? Siyempre, tulong-tulong tayo, no? Bilang riders, bilang operators, at syempre dito sa amin sa Toktok.
Okay? Ang isa pa sa binivision natin na makapag-create tayo ng may trabaho at makatulong tayo sa mga kapwa natin Pilipino, kung hindi man Pinoy, sa ibang lahi, na makapag-earn din sila ng sarili nila or madagdagan yung earnings nila palagi o uwi nila sa mga pamilya nila. Okay? So, papakilala ko po sa inyo yung mga boss ng TokTok, no? Sila yung mga founders, sila yung men behind TokTok. Yung mga poging-pogi na sila boss Carlito Makadangdang at boss Jonathan. So, marahil yung iba sa inyo kilala na to, no? Pero yung iba hindi pa nakakilala, no? Just to share with you, mga sir, no? Mga ma'am. So, sila po yung mga tao behind this company. So, JC Franchise Incorporated, JC Worldwide Franchise Incorporated. So, sila yung may-ari ng Puting King, Siomai King, Shomdo King, Noodle House, Boy Bondat, Sergeant Sisig, Box, at isa pa sa company nila si JC Premier. Ito yung sa copper mask, ang face mask ng artista. So nakikita niyo naman yan, di ba? May billboard na yan sa EDSA. And then also meron din silang mga carry na mga beauty products and health products. Isa rin sa mga company nila is yung Cloud Panda, isa po tong IT company. So isa sa mga siniservisyohan nila na kliyente yung Ferrari, yung Cherry Mobile, Pure Gold at marami pang iba. So yun yung mga company. Kilalang-kilala na si TokTok. Alam na natin kung ano yung vision and mission niya, and also kung ano yung mga company nila bossing, no? So, mapunta na tayo dito kung paano ba gumagana yung TokTok. Okay? How does TokTok work? So, simple na rin po. Kagaya lang rin po sila ng ibang courier service company, no? Si customer, kapag may nangailangan send, document man yan, food, regalo o kung ano man, ang gagawin lang po is mag-book sa TokTok app. And then, si system po, i-confirm yung niya. Ibabato yan kay rider, ino-notify si rider, may booking, si rider i-accept, i-pick up niya, and then i-deliver po dun sa location ng sender hanggang sa ma-receive po ni sender yung kanyang package. Ni-receiver yung kanyang package. Okay? So, ganun lang kasimple. Halos kaparehas lang rin po ng mga ibang delivery service like Lalamove, Grab, at iba. Next, registration guidelines. Lahat ng mga riders ay dumadaan po dito sa registration guidelines natin. TokTok operator riders naman, o Tok direct po kayo. Lahat tayo ginawa natin to, pero meron lang po akong guidelines para malinawan po ang lahat. Una po dito, ilagay lamang ang cellphone number na gagamitin sa pag-deliver dahil ito po ang magsisilbing username mo o riders application. May kisuyo po ako, pakimam po. Okay. Note lang po, no, kapag wala po nasira yung SIM card na gamitin niyo po doon sa sa riders application natin or yung in-enter nyo, maaari po kayong mag-email sa help@toktok.ph para ma-request na maipabago ang inyong numero or yung number na ni-register. Okay? So, tandaan nyo po yun kung ano po yung number doon sa registration, yun yung magsisilbing username ninyo para ma-pag-log. Okay? Next, vehicle information po. Gamitin lang mga motor na register sa TokTok application. Po, kapag magpapalit kayo ng motorcycle na gagamitin, dapat ipabago ang vehicle information kabilang na ang ORCR. Okay? Kapag kung paano yung gagawin, mag-email lang din po tayo sa help@toktok.ph para ma-request po para maipabago ang inyong vehicle information. Okay? So, dito para TokTok, kapag nag-register na po kayo, operator riders ka ng operator or rider ka ng TokTok mismo, lahat po tayo is may pre-boarding requirements. So, ang process a-attend lahat. Pamute naman po ako. Okay. Lahat po a-attend ng orientation gaya nito ng riders bago kayo ma-approve. Ngayon, kapag nakapag-attend na po kayo at na-approve na po kayo, pagkakaroon na po tayo ng pre-boarding requirements. So, ang pre-boarding requirements po ni TokTok para sa mga riders natin, ito po. Yan. So, importante po yung NBI clearance. Okay? And then, yung accomplishment po ng ID application form, TokTok insulated bag, TokTok helmet, TokTok vest, and then TokTok sticker. Next po, rider's image. Yan, mga sir, no? Ano ba talaga dapat ang imahe ng isang TokTok rider? So, ayon sa ating mga bossing, dapat daw medyo kakaiba yung itsura or imahe
ng ating tok riders. Dapat isang tingin pa lang or dumaan pa lang ang isang tok rider, dapat mapapawaw na raw yung mga natin, yung mga possible na kliyente natin, no. So bilang tok riders, dapat ganito yung natin, no. Datingan natin, yan. Dating natin. Alden Richard, yung kambal ko. Okay? So, Alden Richard daw dapat ang itsura ng, hindi naman itsura, no, yung datingan na tok rider. Ika nga nila, may tagline na tok rider ka, pogi ka. Malinis sumarap, maayos ka usap. Dapat yan mga riders dapat poging-pogi lagi ang dating natin sa mga consumer. Isang tingin lang sa tok, kahit nasa malayo ka, makikita nila, ay, rider yan kasi pogi yan. Okay? Malinis yan humarap, maayos yung kausap. Okay? Then also, syempre, kapag pogi ka, dapat ganito yung natin, no? So, face pa lang, dapat wear tayo ng face mask and face shield. Pero nakatakip yung mukha. Pero syempre, dapat practicein natin lagi yung safety natin. Di ba? Okay. So, buhok naman po, obviously lang po yung well hair. No long hair po. Pero kung required naman po ng religion niyo na long hair, dapat po, pakalinan lang po para hindi naman po tumatakip sa mga mukha natin. And then, bawal po yung may yung buhok or nakaday. Next po, yung uniform. Keep tok vest neat, tidy, and maintain your hygiene to avoid your body odor. So alam natin to mga kapwa riders, no, dapat lagi tayong mabango. Lagi tayong malinis, 'di ba? And always wear po black long sleeve or undershirt po para at least naman lumutang po yung vest natin, 'di ba? Sa uniform para bumagay naman siya. And also, kailangan po natin ng work ID card. So, yun po yung natin sa ID card. And belt and pants, kailangan po yung pants natin, mga color naman po para bumagay dun sa tok-tok vest natin. And also, avoid na po natin yung mga loose kasi minsan sumasabit yan kung saan pinagmumulan pa yan ng disgrasya. Okay? And then also, sa hands, dapat ilinis yung kamay natin. Kung wala tayong mga paghuhugasan ng palagi, magbaon tayo ng hand sanitizer at saka kaya naman ay alcohol. Okay? Na rin po yan sa safety natin at saka sa mga magiging customer natin. Okay? And then last, yung sapatos, mga sir. Lagi kong bilin to sa mga tok-tok rider, tuwing nag-orient. Yung sapatos po ay lagi dapat sinusuot pag magbibiyahe tayo. Kasi unang-una, ipinagbabawal po ng batas natin na kayo ay magmaneho ng nakatsinelas. Okay? Sayang naman yung pinaghirapan mo maghapon, doon lang mapupunta. Klaro ba yun, mga katok-tok? Thumbs up na lang po. Klaro. Thumbs up na lang, sir. Thumbs up. Thumbs na lang po, kung klaro naman. Klaro, sir. Okay. Klaro, sir. Okay. Next po, rider tips and safety guidelines, mga sir, no? Rider tips. Siyempre, karamihan dito sa mga umattend ng orientation na alam ko, yung iba dito talagang veteranong na sa kalsada. Kumbaga, ito na yung nagiging bread and butter natin, yung pag-deliver, no? Pero syempre, kailangan rin natin ng konting refresher. And then rider tips and safety guidelines. Kung paano yun, sige po, sabay-sabay natin. Pangunahing layunin ng Tok-Tok ang ligtas at mabilis na delivery para sa ating mga customer. Una, ang kaligtasan ng aming mga Tok-Tok rider. Bilang tayo ang puso ng company. Mga kaunting alala bago tayo tuloy bumabak sa delivery dito sa Tok-Tok. Alam natin na isa ang aksidente sa motorsiklo sa pinakamataas na naitala. Humigit kumulang 86 accidents kada araw ang nai-report ng MMDA. At para maiwasan ang mga ganitong pangyayari, ay bibigyan ka namin ng refresher para sa ligtas na pagbabiyahe. Malaking porsyento ng mga aksidenteng ito ay human error. Paano nga ba magiging mas ligtas sa daan? Laging maging alisto ang mata or make eye contact. Basahin ang mga vehicle language, pati na rin ang mga drivers, cyclist at ang pedestrian na nalalamang parating ka. Tignan ang mga left turn vehicles at intersection. Laging tignan ang likuran kapag nagmamaneho kapag nasa highway. Tignan ang mga panganib na mayroon sa kalsada. Hinay lang ang takbo kapag may kurba ang kalsada. Protektahan ang iyong mata at muka. Magsuot ng tamang helmet.
Magsuot ng protective clothing para talaga sa mga motorcycle riders. Magsuot ng bright o maliwanag na kasuotan. Maglagay din ng extra reflecting material dito o magsuot ng reflective vest. Sumunod sa batas trapiko. Tandaan, maging defensive driver upang maiwasan ang aksidente at maging isang magandang halimbawa upang pamarisan ng ibang mga rider. Ride safe ka to. Yun. So, yun yung laging bilin natin, laging ride safe. Ika ko nga lagi sa mga umatid ng orientation. Dapat po, iisipin natin, kada sasakay po tayo ng mga motor natin, hindi po natin tatandaan na may nag-aantay na pamilya natin sa pag-uwi ng nating mga riders. Okay? So, isa pa sa mga bilin lagi na lagi natin dapat tandaan, sumunod po tayo sa batas trapiko. Alam ko po, yung mga rider na veterano na dyan, minsan paano nagiging mindset pa rin natin. Pag hinuli ako rito, sabihin bawal. Kapag hindi bawal. Tama ba mga rider? So, yun yung ano natin, no? Tanggalin na natin yung mentality, no? So, dapat po lagi tayong sumusunod sa batas trapiko. And also, pag-usapan naman ano ba kumikita ang sa Tok Rider, no? Handa ka na ba kumita? Handa na ba kayong kumita? Thumbs up dyan, mga sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Pamute po muna. Okay, thumbs up na lang po muna tayo, okay? Okay, yun. Handa na silang kumita, no? Handa na tayo. Sabay tayong kumita kay Tok Tok. Sa ngayon, mga sir, testing po natin ngayon. Yes po, sir. Pasuyin na lang po. Pakip na lang po na nakamute po tayo. Pasensya na po. Okay. So, meron po tayo ngayon na existing na base rate na 60 pesos. Sa 60 pesos na yan, mga sir, no? Covered po dyan yung first kilometer po natin during delivery. And then, kapag lumagpas na po siya ng first kilometer, magkakaroon na po ng 5 pesos per kilometer additional po. Okay? So, example nga po dito is itong pick-up location natin sa may Makati, then ang drop-off location sa may Boni Serrano. So, nasa 30 kilometer siya, no? Plus yung base kilometer niya, mag-i-equal siya sa 125. So, yun yung computation natin, no? Lilinig lang, no? Yung mga nakikita ko kasi na po ibang courier service na rider, para concern nila lagi dito, parang lumipad daw yung mundo nila, no? Parang sabi nila, yung Laguna Bay, bigla, hindi man lang lumiko-liko. System po ng Tok Tok kung ano po yung naging tawag dito. Hold on na pa, no? Okay. Sa system po ng Tok Tok, kung mapapansin po natin, hindi po siya kagaya ng ibang courier service app na parang lumipad yung motor po. Ano po yung suggested na route ng ng system natin, yung po yung kukumpitin doon. So kung lumiko kayo, ang sinuggest, lumiko kayo sa ganito, lumiko sa kanan, dumiretso. So kung ilang kilometers po yun, yun po yung magiging computation niya. Okay? Kasi yung mga pagliko-liko na tinatawag natin. Hold on na po mga sir, no? Okay. So, balik po tayo doon, no? And also, mga sir, no, meron lang po ako lilinawin dito sa may talk rate natin, no? Minsan nagiging concern din ng mga riders kasi parang sinasabi nila sa amin, minsan kapag nagde-deliver sila sa mga subdivision. Sample lang po, no? Okay. So, yun nga po, no, nagde-deliver sila sa mga subdivision. So, minsan concern nila, sarado daw yung gate 1, pinaikot sila sa gate 7. Bakit daw hindi nagbago yung rate na Tok-Tok? Mga sir, lilinawin ko lang po sa inyo, ano yung nilagay ng system natin na route ninyo, yung po yung kukwentahin. So, kung sarado man po yung gate 1 ng isang subdivision, hindi po talaga ganyan. Kasi po, tawag dito, hindi po siya iikot. Okay, kung ano yung kinumpute na, yun na po yun. So, kasi hindi na po sagot ni Tok Tok, po
man po yung patakaran ng isang subdivision kasi hindi naman po alam ni Dr. po yung mga gates ng subdivision. Klaro po ba yung thumbs up naman po? Kung klaro. Okay. Yun, so klaro, no? Pasuyin na lang po ako, pa-mute. Okay. So, isa po tayo, ano? So, next po tayo, tuturuan ko naman po kayo kung paano maggamit ng application ng TokTok Riders app. Okay? So, sabay-sabay yung natin panoorin yung video. So, ito na po yung video. Welcome sa TokTok. Kung gusto mo nang simulan ang pagbiyahe, kaya tuturuan kita kung paano ginagamit ang TokTok Rider app. Madali lang itong gamitin. Bago bumiyahe, siguraduhin mabukas ang iyong mobile data at location. At dapat may sapat na load pan text o tawag sa ating customers para ma-update natin sila tungkol sa kanilang package. Mag-login sa iyong TokTok Rider app para makapagsimulang tumanggap ng orders. Pagka-login, i-click mo ang Go Online para makatanggap o makita mo ang mga placed orders na pwedeng pagpilian para maplano mo ang ruta mo. I-click ang iyong napili. Makikita mo rito ang kompletong detalye ng delivery, address ng pick-up and drop-off point, uri ng package, at kung magkano ang iyong kikitain, at kung kanino mo kolektahin ang delivery fee. At sa delivery na ito ay 100 pesos ang iyong kikitain. I-click mo lang ang accept order para punta sa'yo ang delivery. Maaari kang gumamit ng Google Maps para ma-check ang ruta ng iyong daraan. At kung handa ka ng bumiyahe, ay i-click ang On My Way to pick up the item. Pagdating sa pick-up location at pagkakuha ng item sa sender, pindutin ang I have picked up the item at mo-open ang camera para makuha na ng picture ang package mula sa sender. Ngayon ay handa ka nang i-deliver ang item sa recipient. Pindutin ang On My Way to deliver the item at simulan na ang biyahe papunta sa ating recipient. At pagkabigay ng item sa recipient, ay pindutin ang I have delivered the item at lalabas muli ang camera para makuha na ng picture ang recipient na hawak ang package. Ito ay proof na ligtas nating naingati ang kanilang package. Makakatanggap ka ng payment na 100 pesos cash sa delivery mo. Automatically, mababawasan ang TokTok Rider wallet mo ng 20 pesos. Bilang 20% na commission ng TokTok sa delivery na ito. Di ba madali lang? Ngayon ready ka nang simulang kumita kasama ng TokTok. So, mga rider na nakatutok, no, user-friendly po yung apps natin. So, update, nakikita na natin kung ano yung mga kasunod na. Hindi na natin kailangang hulaan kung ano yung kasunod na gagawin natin, no? Kita-kita natin sa video na okay yung apps natin, no? Okay, mute ko po muna yung iba, no? So, yun na lang ako. Huwag na po mag-unmute para po tuloy-tuloy yung ating orientation. Naabala po natin yung gustong matuto. Maraming salamat po. So, ngayon sir, pag-una naman po natin yung types of booking na pwedeng matanggap. Ay, nako. Pa-mute naman, ma'am. Pasuyo naman. Kanina pa po ako nag-mute pero inipilit nyo pong buksan yung mic po ninyo. Nakaabala na po kayo dito. Pagka hindi po kayo sumusunod, ma'am, sir, mapipilitan po akong i-remove kayo dito sa orientation. So, yun na lang po, mga sir, mga ma'am. Okay? I-discuss ko naman po sa inyo ngayon is yung regarding sa types of booking na maaaring manggap ng bilang isang TokTok rider. Okay? Okay. Unang-una po dito, pasuyo po, sir. Pasuyo. Pa-mute muna. Okay. So, unang-una po dito sa type ng booking na tanggap natin dito is unang-una yung ASAP. O yung type niya,
delivery schedule within the day. Okay, so delivery schedule within the day, no? So, yan yung unang-unang example natin na matatanggap ng rider. So, hindi naman common yung sinabi ni delivery schedule within the day, mga sir. Pipick upin mo ng umaga, i-deliver mo ng gabi o kaya ng hapon. Wag naman po. So, hindi tayo kakarami niya, mga kapoktok. Hindi tayo kikita na marami niya kung ganun yung gagawin natin. Ibig sabihin po nito, naka-default pa rin siya ng as soon as possible. Dapat ma-deliver mo to kaagad. Okay? Next po. Okay. Ang sumunod po natin na makikita dito is yung scheduled delivery or advance booking. Kung makikita niyo po dito sa ating screen, may mga suriin lang po natin buti yung pick up date sa delivery date para maiwasan po natin na mali yung pick up natin o mas mapaaga. Kasi nangahulugan lang po na kaya ganyan po yung naging option ng customer natin. Ibig sabihin lang po nun, yan po yung available time po nila dun sa schedule na yan. Okay? Next. Ito po yung tinatawag natin express delivery. Nagbayad po dito sa customer ng extra 4 pesos para pick upin po kagad natin at ma-deliver kagad natin yung booking nila. Okay? And kung may mapapansin po kayo dito sa pinakababang screen, may nakalagay dito, cash on delivery po, no? Ibig po sabihin niya, mga sir, is pa-abono. Parang magpapabili sa yung customer. Abono muna and then kapag na-deliver mo sa kanya, tsaka niya po bayaran sa inyo yung inabono ninyo at tsaka yung delivery fee. Okay? And then also, things to remember po, no? Sa paggamit ng application natin. Unang-una po, update delivery status. Dapat po ang rider, kapag ka nag-accept na ng order niya, lagi po nating ina-update yung delivery status ng isang booking. Okay? Para po maiwasan natin dito yung mga customer or yung mga nagbo-book na lagi pa-follow up sa atin para malaman status. Kapag ina-update kasi niyan, makikita nila yan dun sa application na nila. And then also, paalala po namin ito palagi sa mga Tok rider, no? Dapat po natin ng picture. Yung booking, yung items, during pick up po, at saka kapag dinideliver nyo na po yan, or na-receive na po yan ng recipient natin. Okay, klaro? Thumbs up naman po dyan kung klaro, kung nakakasabay pa. Yun, okay. So, nakakasabay pa tayo, no? And then also, mga sir, no, every rider has a maximum of ongoing order. Ibig sabihin lang nito, mga sir, hindi isa lang ang pwede mong i-accept, no? Hindi lang din dalawa. So, 8. Tama po, you heard it right. 8 ang pwede nyong i-accept ng sabay-sabay. Okay, pero mag-ingat lang po tayo, no, sa pag-accept, ano? Kasi po kapag nag-accept tayo ng sabay-sabay, syempre dapat bilang rider, pinaplano mo yung rota mo. Kung pabor sa iyo yung yung 8 sabay-sabay na na booking na iisa lang naman ang dadaanan mo at magkakalit lang ang drop off location, pwede niyo pong i-accept yan. Pero kung sabog, kunyari, bigyan ko kayo ng example, no, nag-accept kayo na nasa Makati ko ang delivery, ang drop off nito sa Caloocan. Mamaya mag-accept kayo ng Makati, isa naman ang drop off naman papuntang Paranaque. Naku, parang kayong lihis yun. So, wag po ganun. Kasi unang-unang pa-cancel po kayo na balik po yung reason. Ito po yung natin. Ito po yung mangyayari sa atin. Okay? So, rider who did 5 booking cancellation within 1 month, okay, will be automatically blocked in the system. Okay, so mababa po tayo kapag ka nagpa-cancel tayo na nagpa-cancel. 5 cancellation lang po sa loob ng isang buwan. Pero syempre, sa 5 cancellation po na yun, mga sir, ma'am, leaders po, no? Pwede na kayong lumagpas doon, basta valid po yung reason, okay? Kapag invalid, masasama kayo dyan sa live cancellation naman. Pero pagka valid yung reason, mamaya itakakayin natin kung ano-ano yung mga valid reason para sa cancellation natin. Okay? Next, to cancel yung booking. Ito mga sir, ito yung kung paano ka-cancelin yung booking. Unang-una, meron po tayong 2 tao na pwedeng mag-cancel ng booking. Una po dito is yung rider and then yung nag-send ng page. Sa rider po, may limitation tayo ng cancellation. Kaya na-update niya na po yung I have picked the item. Kung pick up status nyo na po, mawawala na po yung cancellation button dun sa riders ninyo. Ang pwede na lang po mag-cancel is yung nag-book or itatawag nyo sa amin sa talk sa hotline na ipinapa-cancel nyo yung booking. Okay? So, ito po yan.
So, punta lang po tayo sa going orders. Sana natin yung cancel button. Okay, kapag na natin yung cancel button at na-click na natin, so ito po, pumili tayo ng reason, no? Na ayon sa pangyayari kung bakit na-cancel ang booking. Tandaan nyo po, mga yung naaayon sa pangyayari, no? Kung ano talaga yung nangyari, yun yung ipipiliin mo. Kasi sir, pag hinulaan nyo lang po yan, hindi na po valid yung reason niya kapag nag-back checking na po tayo. Okay? Okay. Next po, pag wala naman dyan yung reason, click nyo lang po yung salitang others and then please specify na lang po kung bakit siya na-cancel. So, yun po yung dapat nating gawin para at least yun yung maging ebidensya natin kung bakit na-cancel. Yan lang po natin attachment ng picture. Mga sir, no? Yung iba nagtatanong sa akin dito, sir, pwede bang Tagalog ang ilagay diyan? Opo, pwede po. Wala pong problema. Kahit hindi po English ang ilagay nyo, mabasa po namin yan. Okay? Klaro po ba? So naman po kung klaro at yung iba diyan parang inaantok na, no? Nakaantok pa. So, mga sir, no? Pasuyin na lang po. Pamute po, wag na lang Okay, po tayo okay, sir. mag-mute. Okay. Kanina po ako nag-mute. Okay, next po. Talk Rider Wallet. Ano ba ang Talk Rider Wallet? Paano ba 'to gumagana? So sabay-sabay natin panoorin, ano? Ito po yung video. Anong gamit ng iyong Tok Rider Wallet? Importanteng may sapat na load ang iyong Tok Rider Wallet dahil ito ang gagamitin mo para makatanggap ka ng mga orders. Halimbawa, nagkaroon ka ng delivery na nagkakahalaga ng 100 pesos. Ang 100 pesos na ito ay cash mong matatanggap galing sa ating customer. Habang ang Tok Rider Wallet mo naman ay automatically mababawasan ng 20 pesos bilang 20% ng 100 pesos na kinita mo. Ito ay magsising commission ng TokTok para sa delivery na ito. Maaari mong ma-check kung paano nababawasan ang iyong load. I-click ang wallet menu, makikita mo ang load na meron ka. Total ng load na mababawas sa iyo pagkatapos mo sa iyong delivery at ang total available load after mabawasan ng 20% sa bawat delivery mo. Meron din itong history para sa lahat ng naging transaction mo. Tandaan, hindi ka makakatanggap ng orders kapag hindi sa ang iyong available load. Okay, so yun po yung natin, no? Yung kung paano gumagana yung TokTok Wallet. Tandaan nyo, no? Hindi po kayo makakatanggap pagka kulang na po yung load nyo. Kaya paalala ko po palagi, no, sa mga operator natin. Dapat po sustainable natin i-unload natin para maipang-load po natin sa ating mga riders. Okay? Operator, tandaan nyo yun. Dapat sustainable lagi. Lagi tayo dapat may load. Available po lagi na loading natin. Next po, paano po ba ng TokTok Wallet? Okay? So, panoorin po natin yung video. Paano top up ng iyong load sa TokTok Rider Wallet? Madali lang. Tumawag sa iyong TokTok franchise operator para pa-load. Buksan ang iyong app at i-click ang wallet para ma-check mo kung pumasok na ang load. Pwede ka na ulit tumanggap ng biyahe at kumita kasama ng TokTok. Diba? Ang dali lang? Yun, okay. Para po sa mga rider ng direct po na nag-apply po sa sa TokTok, no? Kumbaga yun sign up sa sa website, no. So itong paraan na to para po sa mga operator. Baka malito lang po kayo, ano. Operators, ano po yung pagpapatap up sa inyo, ha? Contact po yung rider sa inyo, tatawag, may message po magpa-top up sa inyo. Okay, ganito po ang paraan. Ganito po ang paraan kung paano naman po magpapatap up ang isang TokTok rider na direct po sa TokTok. Okay. Unang-una po, kung direct po kayo kay TokTok, magko-contact lang po kayo sa amin. May mga pinost na po kayo kung paano po magpa-upload, kung kanino, kung anong number, kung kanino po magme-message, no? So, after nyo pong mag-message sa amin kung magkano yung ipapaload nyo, ibigay nyo na yung mga information ninyo. So, ito yung mangyayari. Sesendan po namin kayo ng tinatawag po namin one-time payment link. Okay?
Sa one-time payment link na po yan. Pag kinlik nyo yan, mapupunta kayo sa website ng PayPanda. Okay? Pag napunta kayo sa website ng PayPanda, mamimili po kayo ng payment method. Okay? So, kung kunyari napili nyo po is yung online banking, ganito po yung lalabas dyan. So, nandyan lahat ng information and then i-click po yung online banking and then click proceed. Okay? So, kung na-click nyo na yung online banking, na-proceed na po ninyo, ito po yung lalabas. So, ito po ay applicable po sa mga debit and then credit card po, ano? So, kapag na-proceed na po ninyo, na ilagay na ninyo yung mga information, ganito po yung lalabas dun sa website. So, successful na po yung transfer po ninyo and then papasok na po sa inyo yung load. Okay? Next naman po, yung OTC natin. Pag click natin yung OTC, lalabas yung information. So, ito yung over-the-counter bank. So, ito po yung lalabas naman na notification sa PayPanda. So, nakalagay dito, payment status, verifying na lang kasi hindi pa tayo nagbabayad. Gusto natin over-the-counter, no? Pwede po natin bayaran dito sa mga bangko or pwede po sa LBC, sa Emwelier o kung saan man po payment na gusto po natin, no? Pero sinasuggest ko sa mga rider, no? Pwede po ito sa GCash din. Sa GCash, punta lang po kayo dun sa may bills, hanapin niyo yung payment solution. May kikita nyo po doon, Dragon Pay. Pwede po kayo magbayad doon sa Dragon Pay. And then, meron po siyang service charge. Tandaan nyo lang po, no? Doon sa service charge, kapag hindi nyo sinama sa pagbabayad yun, mga sir, hindi po papasok sa inyo yung load. Okay? Mamili na lang po kayo kung anong pong klaseng payment solution yung pwede nyo piliin doon. Pero mahalaga po, tinutut po to mga rider na under ng TokTok, no? Tignan nyo pong mabuti kung payment solution na pinagbayaran ninyo is real time po yung bayad. Yung posting. Kasi baka mamaya ang napili po ninyo ay 24 hours posting, kinabukasan pa po darating sa inyo yung load. Klaro po ba? Naintindihan po? Yun. Okay, nice. Ngayon, pag okay na, nakabayad na kayo, eto na po yung magiging notification sa inyo. Okay? Po, package handling guidelines. So, paano ba natin i-handle dapat yung mga package ng mga customer na pinapadala sa atin? Ito po, no? Unang-una dito, rider must always observe the safety requirement of the items for delivery. So, mga rider, natandaan natin lagi, i-check nyo kung hindi ba tayo alanganin na i-deliver ang isang item. Unang-una dito, bigyan ko kayo ng basic example, no? Yung iba, alam to ng mga veteran rider na, ng mga cakes, yung mga birthday cake o kung anong klaseng cake yan, mga sir. Alam ko ito, delikadong i-deliver to kasi konting lubak lang, maaari mag-collapse. So, pag gano'n ang situation, mga sir, kung nag-aalangan kayong deliver or sa inyo, hindi nyo siya kayang i-deliver ng buo pag dumating sa recipient, maaari po natin ito i-cancel o subject for cancellation po ito. Kung valid reason po ito ng cancellation news po, valid reason po ito ng cancellation. Kasi po, paano naman hindi po tayo ma-charge kapag nasira yung package. Okay? Next po, all riders are expected to check the items before receiving. Ito, sir, safety po ito ng mga riders, ha. Dapat po alam natin kung ano yung pinapadala ng mga customer natin. Kung nakaselyado yun, nakapangregalo na yan, nakabalot na, nakabox yan, dapat po pabuksan din para alam po natin yung laman. Okay, kapag ayaw pong pumanap ng customer, subject for cancellation din po ito at valid po reason ito. Valid to, ha, mga sir, na reason para makancel yung isang order. Okay? Bibigyan ko po kayo ng basic example. Nung araw po, meron pong isang Grab driver na hindi niya na tinignan yung package niya, nakakarton. Selyado no? Ito, nabalitaan nyo to. Noon niya biglang sumabog na lang yung dala-dala niya, yung pala bomba. So para maging safe tayong mga rider, i-double check po natin, tignan po natin kung class package po yung pinadadala nung okay? Next po. Yan, food grade delivery should be handled carefully by giving consideration of quality, condition, and lifespan. Okay. Bilang rider po, mga sir, no, dapat tinitingnan din natin yung anong klase pagkain yung pinapadala. Diba, nabanggit ko po sa inyo kanina, maaari po tayong mag-accept ng hanggang 8 deliveries ng sabay-sabay. Baka po kasi yung pagkain na yon, kailangan ASAP, mai-deliver nyo. Kasi baka matunaw ito or masira.
Yun yung dapat isinaalang-alang ng rider kapag tumatanggap ng deliveries. Ngayon, kung hindi nyo po kayang i-priority ng deliver po yan, rin nyo na pong tanggihan o pwede pong subject for cancellation po yan. Okay? Bakit po sinasabi ito? Kasi mga rider, no, ito po, in case the item for delivery was damaged during transit, ito mga take note, rider should be the one liable for the damage fee. So, tayo rin po kasi ang magsasuffer niyan. Tayo rin ang mag-deliver niyan. Tayo rin ang magbabayad niyan kapag nasira yan during delivery. Okay? Next po, rider is proven to mishandling items for delivery. Dapat tayong supported na pictures or video. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, dapat pinipicturean nyo yan. No? Dapat alam nyo yung dapat alam nyo kung ano yung laman, dapat i-picturean. Baka mamaya kasi ang ibinigay na sa inyo ay sira na. Okay? So baka mamaya sa inyo pa maibintang na pala talaga yung item. Klaro ba yun mga sir? Yun, klarong-klaro, ano? So, next po, ang pag-usapan naman natin, package handling pa rin. Ito, mga riders, rider machine and sanitize the tok-tok insulated bag to ensure safety of the items, package, or delivery. Okay, mga sir, no? So, isa po sa obligasyon ng isang tok rider o isang rider ay dapat laging malinis at mabango ang kanyang tok insulated bag. So, mga sir, yun po yung dapat safe na safe po lagi yung mga package natin, lalo na pagkain. Kapag may amoy na yung ating delivery bag at pagkain yung dinadala, baka maging kontaminado na ito, or baka mamaya pagbukas natin na amoy ng customer, magkaroon pa tayo ng complaint na bakit mabaho na yung pagkain nila. Okay, klaro po ba? Yun, so klarong-klaro naman, no? Naiintindihan naman, no? So next po, pag-usapan natin Always ang check pala. guidelines. Okay po, pasuyo na lang po ako, no? Pa-mute po muna, no? Okay, pick up guidelines, mga sir. Paano ito? Panoorin po natin ng sabay-sabay. Once may mapili ka ng booking, ay pindutin ang accept order. Maaari mo nang simulan ng pagbiyahe papunta sa sender. I-click ang on my way to pick up the item. Pagdating sa pick-up location, ay batiin ang ating customer ng magandang araw. Ako po si Juan, katoktok. Pagkakuha ng item sa sender, ay i-double-check ang item sa harap ng sender para siguraduhin na sa maayos na kondisyon tanggap ang item. Pagkatapos ay pindutin ang I have picked up item at mag-open ang camera para makuha na ng picture ang package mula sa sender. Ngayon ay handa ka nang i-deliver ang item sa recipient. Pindutin ang on my way to deliver the item. At simulan na ang biyahe papunta sa ating recipient. Yun. So, yun nga mga sir, no? Ganun lang natin gagawin. O ganun lang din tayo mag-update sa app. Okay, napakasimple, no? Basic na basic para sa mga ating mga riders, no? Pero mga riders, no, bibigyan ko lang po kayo kaalaman. Ang package limit lang po natin dito is hanggang 20 kg maximum lang po. And also, meron po tayong package dimension date ng 20 by 20. Ibig sabihin po nito, in length, in width, and height, dapat hanggang 20 by 20 lang tayo. Okay? So, para po maiwasan natin yung disgrasya at syempre, maiwasan na rin natin yung mahuli tayo ng mga enforcer ng overloading. Next po, waiting time mga sir, 30 minutes ang binibigay natin sa ating mga customer pick up, bigyan lang natin sa 30 minutes. Pag wala pa rin sila, no show, parang ginost tayo, no? Sakit nun, ginost. Nakahugad na uli. Okay, so yan po. So, bibigyan natin sila ng 30 minutes. 3 tawag, 3 text. Pag wala pa rin, subject for cancellation na po ito. Next po, prohibited items. Alam na natin ito, pero didiscuss ko po sa inyo, no? Unang-una, bawal po mag-carry ng illegal drugs. Pangalawa po, mga hayop, mga buhay na hayop. And then next po is yung mga dangerous items. Ito po yung mga flammable liquids, flammable solids, flammable gas, mga nitric acid o kung ano mong klase ng asido, yung mga at saka yung mga radioactive elements. Okay? Next po, ibabawal din po natin na mag-unmute. Pamute mo muna. Ay nako. Okay. Ipinagbabawal din po natin yung pag-carry po ng mga dangerous na weapon. Okay? Yung mga firearms, yung mga bomba or yung mga explosive. So, hindi po tayo nag-carry niyan. Okay?
Next po, delivery guidelines. So, delivery guidelines, panoorin po natin. Pagdating sa recipient, ay batiin ulit siya ng nakangiti. Magandang araw! Ako po si Juan Katoktok. At pagkabigay ng item sa recipient, ay ipa-double check mo sa recipient ang package. At kung okay na, ay pindutin ang I have delivered the item. At lalabas muli ang camera para makuhanan ng picture ang recipient na hawak ang... Sorry, naputol yung video. No? Pero yun nga po, no? Dapat sinusundan po natin lagi yung sinusundan po natin lagi yung ganyang klaseng protocol, no? Yung pagpipicture, no? Ito po yung mga dapat tandaan natin para po Sir, pakilab. Okay, para po things to remember po sa ating pagde-deliver para safe na safe po tayo. Uno po dito, i-double check po Sir, natin pilapit yung bago ibigay. microphone mo sabi. Okay po. Pasuyin na lang po, sir. Pa-mute na lang po muna. Pasensya na po. Salamat. Okay. Una-una po dito is i-double check yung package na bago ibigay sa customer. Gaya na nabanggit ko kanina, meron tayong 8 ready accept na booking. Okay? Okay. So, dapat double check natin yan kasi baka mamaya 8 yung dala nyo, mapagpalit-palit nyo yan. Nakakawala lang po sa atin sa pag-deliver kung babalik-balikan pa natin yung ibang customer. Okay? Next naman po, natin sa harap ng customer para siguradong walang kulang sa package. Pangatlo po, siguraduhin tama at walang damage ang naibigay na item sa customer. Pangapat, ito mga sir, ito yung isa sa pinaka-importante, no? Kuhaan ng litrato kasama ng package. Ang protocol natin mga sir, kasama yung mukha. Kung gusto niya po ng whole body, wala pong problema. Pero dapat kasama po yung mukha ng customer. Kung ayaw naman niya, kung medyo maselan si customer, pwede po tayo manghingi ng valid ID. Picturean po natin yung valid ID kasama or katabi ng package niya. Okay? Sir, pamute naman ako, sir. Medyo naka-istorbo na po tayo dito sa ating orientation. Kung mute kayo ng mute. Kanina pa po ako nag-mute all. So, yun na lang po. Pasensya na kayo. Okay, next. Huwag po natin ng bayad. Baka sa pagmamadali natin, kalimutan yung bayad. And also, dapat yung sukli po, nabigay natin yun sa customer. Paalala lang po sa mga riders, no? Yung sukli po, hindi po yan automatic tip, Bibigay po yan sa loob ng customer. Yung iba sa atin, mga rider, mga student natin, nagpaparinig pa tayo na ako, napakainit po ma'am. Or ma'am, umikot pa ako sa kabilang gate. Kung magbibigay yung customer, mga sir, ng tip, tandaan nyo po, 100% sure po ako, kung nagandahan niya sa servisyo natin, magbibigay po yan ng tip para sa atin. And also, syempre, magalang ng mga salamat bago tayo umalis. Yan po itatatak sa isip ng mga customer natin yan. Ayan, magagalang yung mga tok-tok riders. Isipin nyo, pogi kung magalang ka pa. 'Di ba? Complete package kapag ikaw yung nag-deliver. Tama ba mga sir? Thumbs up naman po ang tama. Okay, nice. Next po, yung waiting time po natin, no? Riders waiting time for pick up and deliver 30 minutes lang din po, no? So, bibigyan lang natin siya ng tatawag, tatlong text para malaman niya na nandun tayo. Hanggang no show pa rin, ginost tayo, ang sakit talaga mag-ghosting. So, pwede next, basic rider app troubleshooting, So, ito yung mga kapag medyo naghahang na yung app nyo. So, kung paano natin gamitin yan, panoorin po natin to. I-refresh ang TokTok Rider app. Pindutin ang settings at hanapin ang applications. Sa applications ay hanapin ang TokTok Rider app at pindutin ito. I-click ang storage at makikita mo ang dalawang options, Clear Data at Clear Cache. Pindutin ang Clear Cache para mabura ang mga unnecessary files sa ating app. Pwede mo ring pindutin ang Clear Data para ma-refresh ang app at pindutin ang Force Stop. Bumalik sa home at i-click muli ang TokTok Rider app. Pwede mo na ulit gamitin ang iyong TokTok Rider app. Madali lang, pero yung mga riders, baka nag-worry kayo na baka mamaya kapag nag-clear cache kayo, mawala yung
mawala yung sinave picture na pinicturean nyo sa app. Don't worry mga sir, sa system ng TokTok, dumidiretso po yan sa system ng TokTok. Kaya kahit gaano nakatagal yan, isang taon na o ilang pun taon, ilang linggo, pwede pa rin po nating yung mga data na ganyan. Okay? Okay. So, yun po yung basic troubleshooting natin sa app natin, no. Then po, eto mga sir, no, yung how to transfer rider from another TokTok operator to nawala ko. How to transfer rider from one TokTok operator to another operator, no, mga sir, no. So, ito po dito sa gantong option mga sir o process, kasama na po dito is yung kung meron po kayo po ay TokTok rider po na diretso sa TokTok na gusto niyo pong magpa-transfer sa operator. Okay? So, pwede naman po 'yon mga sir. So, covered na po. Kayo naman po ay rider ng operator at gusto niyo po magpa-transfer sa operator. So, ito po yung yung step na pwede natin gawin. Una po rito, ang step number 1, the rider shall inform his or her operator about his decision to transfer to another operator. So, syempre, magpapaalam muna kayo. Bago kayo, kakausapin nyo muna yung operator ninyo bago kayo lumipat para may closure. Di ba? May good pa din. So, okay, next step po. Step number 2 po, mag-send request po tayo kay TokTok, no? Via email. Kumbaga, i-email natin si TokTok sa help@toktok.ph. Ang subject po nito, ilalagay nyo lang request for transfer of operator. Tapos ilalagay nyo po yung pangalan po ninyo, buong pangalan. Okay? Mga dapat lang mga sir, no, sa pagpapatransfer, ilagay lang ang reason. Or parang letter kasi siya. Ilagay nyo po yung reason kung bakit kayo magpapatransfer ng operator. And then, siguraduhin nyo po na wala po yung may iwan na obligasyon doon sa operator na iiwan kayo. Okay? Mahirap na po yun. Kung iniwanan nyo na, may obligasyon pa kayo. Okay? Next po, note lang po, no, yung turnaround po for request ng pagpapatransfer, aabot po hanggang maximum of 30 days. Bakit po maabot ng maximum of 30 days? Kasi mga sir, hingan pa kasi namin ng statement both sa under investigation po yan para po sa apply. Okay? Next, TokTok rider policy. Pero habang aking po itong bibigyan po ko kayo ng pagkakataon po para magtanong. Kung tanong po muna yung i-accommodate ko, no? Habang hinihintay natin yung uploading. So, pwede na unmute yung iba kung gusto magtanong. Sir Mark, lang po hello? muna. Later po, Sir Mark. pagkakataon para po magtanong. Yes po. Hello. Sir Mark, Sir Mark, paano pag nakalimutan nila yung password nila? Forget password option ba? Yes, ma'am. Forget password lang po, ma'am. Tapos may Sir, tatanong ko lang yung Hold on lang po, sir. allowance natin sa motor. May yan. Sir, sandali lang po, no? Sagutin ko po na po yung tanong ni ma'am. No? Okay lang po. Sabay-sabay. Isa-isa lang po muna tayo. Isa lang, bro. Isa lang po ang kalaban. Okay, later po. Bibigyan ko naman po kayo later ng ng 15 to 20 minutes po na question and answer, no? Ma'am, ang sagot po sa password niya lang po. Tama po kayo. Password niya lang po. And then po, makikita niyo po sa kanyang email na siyang bagong password. Okay po. Next question po. Hello, sir. Ano ko lang, para saan yung one-time payment sa PayPanda? Ma'am, kung kayo po ay operator, ma'am, hindi pang-operator, no? Ito po ay mga rider para po din sa TokTok. Kung paano po sila magpapatap upload. Doon ba sila magre-request? Yun ba yung request nila sa operator? Hindi po, ma'am. Ulitin ko po, no, ma'am. Yung pagpapatap upload po ito ng mga riders na diretso po kay TokTok or direct kay TokTok. Yung under operator po, magko-contact lang po sila sa operator.
So right now, Okay na po, ma'am. nagda-direct pa rin ang talk sa riders? Hindi ba disadvantage sa operators yan na Ma'am, hinire ni Tok? Ma'am, uulitin ko po yung sagot ko po, ma'am. Yung mga riders po na hindi po under ng operator. So, ito po mga riders na direct kay TokTok na nag-apply. Hindi po nag-apply ng operator. Rider po ng TokTok mismo. Kumbaga, in-house rider po ng TokTok. So, yun po yung kung paano sila magpapaload. Pero kung ako po ay rider po ng under operator, kayo po ay kukontak sa mga operator. Yung one-time payment din po kasi under po ng TokTok mismo yun, hindi po operator. Na po ba, ma'am? Understood ko naman. Gusto ko lang itanong kung hanggang ngayon ba nag-hire pa rin ng direct si Tok ng riders? Yes, ma'am. Ongoing naman po yung hiring natin ng mga riders. Hindi ba disadvantages yan sa mga operators na hinire? Actually, ma'am, meron naman po tayo kanya-kanya pong wika na nila customer base, So, kaya po natin 'to ginagawa kasi inaasahan po natin na marami po ang booking na matatanggap po ng rider natin. So, kung marami pong booking, ma'am, tapos aasahan po natin yung operators lang ang makakuha ng baka hindi po maging sustainable po para po sa TokTok. Syempre, ma'am, pagka nangyari yon, yung maraming booking pero kukonti ang riders, sa atin hindi po babalik sa atin po yun. Okay, so ang na lang po natin, ma'am, teamwork na lang po tayo, Tulungan tayo para pare-parehas po natin yung TokTok. Okay po? So na kasi sila nag-hire. Puputulin po muna, wait lang po. Sir, meron ba tayo Puputulin ko motor po muna, allowance? Sir, Okay. Mga sir, puputulin ko po muna. Gaya ng sinabi ko kanina, bibigyan ko lang po sana kayo ng 3 tanong lang muna na i-accommodate ko kasi hahapiawan po muna natin yung riders policy. After naman ito, mga sir, pwede po tayo magtanong. 15 to 20 minutes ibibigay ko sa inyo na question and answer, So, dito po muna tayo sa riders policy. Kaya lang po, at least meron tayong idea kung ano po merong policy si TokTok. Unahin pa na natin, yung discipline, So, ito po yung magiging code of discipline ng TokTok, And then also, meron po tayong mga types of offenses. So, meron po kayo ng sample, hapyaw lang po. Pero don't worry sa mga operators, magkakaroon po kayo ng handbook na to at saka yung mga riders, okay? Una-una dito, meron tayong offenses. So, sa first offense, written reprimand, second offense, 2 days, third offense, 6 days, fourth of 12 days hanggang sa ma-terminate po yung account natin. Bigyan ko lang po kayo ng bigyan ko po kayo ng example ng pwede maging minor offenses natin. Okay? Una-una dito, for example, attending to personal concerns while on duty that resulted in delivery. Kumbaga parang nag-accept ng order pero meron kayong ibimplementahan tapos nagkanda late yung mga ng delivery natin. So, syempre kasama po yan sa minor offense natin. Next po, major offense, So, ito sa major offense, medyo mabigat to, Sa unang offense nyo pa lang, meron na po kayong 7 days na suspension. Kapag sumunod na ginawa nyo po ulit yun, magkakaroon kayo ng 8 days suspension. Kapag ginawa nyo ulit yun, third, mat-terminate na po tayo sa pangatlong pagkakaroon. Okay? And then also, bigyan ko kayo ng sample, para at least may idea tayo, Parang refusal of rider to attend when someone witness in an investigation. Kumbaga parang may nangyari pong incident sa inyo or sa customer tapos ayaw niyo pong may pag-cooperate, hindi po kayong mapabilang doon sa major offense na yan. Okay? Next po, grave offense. Ito mga sir, itong grave offense na to sa unang pagkakataon mo palang na ginawa, talaga naman termination na kagad ang kakibat nito. And then also, pwede pa kayong makasuhan. Bigyan ko yun ng example, Yung theft. The rider who would be reported, proven who stole an items for delivery. So yan, alam na natin yan sa company, mga sir, Kapag yan talaga ang usapan, medyo talaga umaati ka pong termination yan at saka may kasama pa ang kaso. Okay? So, yun po yung mga example natin ng ng mga offenses, So, sana man